plug in natin ulit. Ayan, naka-plug in na. Switch on natin to dito. Ayan, may shorted oh. Okay, may shorted. Ito, diretso na lang tayo. Baliwalain na muna natin yung transformer kasi wala naman tayo nakita ang sunog dito. Sa out, sa may diode, baliwalain na rin natin kasi is LX20 ito eh. Alam naman natin na walang fuse ito sa may secondary line. Kaya yung bumigay ay doon sa may AC fuse line niya. Swerte, kaya hindi nabutas yung board. Kapag hindi bumigay yung AC line niyan, sigurado butas yung board niyan, masusunog yan. Ngayon alamin natin kung anong channel naman siya. Okay, ang problema nito yung socket nito may mga lock. Ay, mga lock siya. Ngayon natin to. Okay, tapos yung isa yan din oh, problema, may mga lock nga. Teka lang. Okay, tinanggal natin yung channel 1. Ang hirap kasi ito, may lock. Dapat din nilagyan ng lock kasi ang hirap sungkitin. Ayan. Ngayon, switch on natin. Okay, may shorted pa rin. Ibig sabihin, maaaring nasa channel 2 ang problema. Tulad dito, nakadapa pa rin yung lock niya oh. Bira oh. Balik natin to, pero ipatayo natin para masusungkit siya. Ayan, tapos ito. Okay, balik natin to. Ngayon, ito naman yung sungkitin ko, yung channel 2. Okay, natanggal na natin tong channel 2. Yung channel 1 ay balik natin. Okay, switch on natin. Madali ka naman eh. Okay, parehas may problema. Maring parehas may problema. Maring parehas may problema yung power transistor. Ngayon, para sigurado tayo kung transistor talaga siya, tanggalin ko pa itong channel 1. Okay, inangat natin to. Ayan, kapag umilaw pa rin yan, maaaring sira ang diode or transformer na. Okay, puta, transformer nga to. Mukhang transformer nga. Sana. Ngayon, ito, bunutin natin yung ito naman. Binunot ko yung supply papunta sa may secondary. Switch on natin. Ay, yoga. Dali, transformer. Nasa transformer ang problema. Tapos ito, bunutin pa natin ulit isa. Ito, sa mababang supply. O natin. Wala, transformer talaga. Okay, transformer ang problema. Ngayon, kusapin si bossing. Sabi ko pa naman kanina, baliwalain na natin yung baliwalain na natin yung supply eh. Silipin natin to. Bihira na yan. Sirain transformer. Okay, ito sunog to eh. May shorted to. Primary, either secondary. Ngayon, tinatamad ako magbaklas nito dahil aluminum ito. Ayan, aluminum ito eh. Mahirap pagbaklas. Pag binaklas mo kasi yan, once nandabali na tapos mababakbak, hindi mo na maibalik. Kailangan mag-rewind ka talaga ng panibago. Ngayon, ito na lang diskarte. Meron tayo ditong transformer ng AB737 ko ito. Pero upgraded na ito kasi sa mga taga-subaybay natin, nakita nyo naman siguro kung paano ko in-upgrade yung AB737 ko into AB757. Okay, mataas na supply nito, nasa around 65. Mamaya sukatin natin. Ito medyo maliit ng konti ito, pero matangkad naman ito. Kung mapapansin nyo, halos sandal na sa bubong nyo. Halos pantay lang to sa bubong niya, nasaktuhan lang. Ito naman, malapad naman ipis. Pero kung sa ampirahe, siguro parang halos pares lang ang pirahe nito. And then ito, pure copper ito. Tapos ito, alum. 'Di ba? Kusapin ko na lang si bossing na kung papipiliin siguro ako kung i-rewind lang din naman na aluminum ulit to, dito na ako. 'Di ba? Dito na ako. Pure copper ito eh. Okay. Ngayon, naikabit ko na ito. Ang kukunin natin, supply ay saktuhan lang talaga siya oh. Hindi mo na kailangang putulin kasi pasok oh. Pasok na pasok talaga siya. Tingnan natin. Oh, pasok sa banga talaga oh. Parehas yung sakit nila oh. Parehas na parehas. Okay, parehas. Dito lang magkatalo sa maliliit.
Yan, so maliliit lang. Ito guys, ang disclaimer tayo, kaya kong i-rewind ito. Rewind into pure copper, kaso lang medyo matrabaho ito. And then syempre mag-iiba yung presyo. Mag-iiba yung presyo niya, diba? Ngayon, ito na lang. Kung ako lang din naman magsasuggest, okay na ito. Okay, pure copper pa ito. Ngayon, ito sa mataas ng voltahe, ito yung 1717 ito, yung dilaw. Tapos ito, alam ko 12012 ito eh. Ang kailangan lang natin ay 17 tapos 1717 tapos 012. Okay, kahit isang blue lang kukunin natin, pwede na. Ngayon, ito yung mga voltahe nila. Natamad daw mag-rewind yan kasi dami nating trabaho. Tapos kuwan pa, sakripisyo na yung 737 ko. Yung board niya nakuha na, ang transformer niya magagamit na naman. Kasi kuwan na to upgrade dito. Ginawa ko kasi yung 757 dati, yung EB737 ko eh. Tapos kata natin ayan, naikabit ko na yung supply nito. Yan ang kabit, no. Okay, on natin. Natin kung ano yung labas niya ng voltahe. 250 natin. Ayun, ang taas. 50, 25, 50, 60. O mga 65 pwede na. Oh. Di ba? Taas na yan. Okay. Ngayon, ito yung naman, ito yung 1818 or 1717, tapos ito yung 9. Ngayon, ang gagawin natin, putulin na lang natin to. Putulin natin to. Tapos diyan natin i-inject para yung socket kumasya. Okay? Pero kusapin ko pa rin si bossing dito na kung papayag siya ng ganito. Paratingin ko papayag naman. O pipiliin, eto na ako sa transformer na to Medyo maliit siya tingnan kasi nga matangkad naman siya. Matangkad kasi na kung pang 3 aryo kasi itong transformer na to. Ito naman, manipis siya, malapad siya ng konti pero manipis. Pero kung sa pirahe, halos pares lang sila ang pirahe niyan. Okay, ito aluminum, ito pa to, pure copper pa ito. Okay? Winiring ko na or dinugtong ko na. Ayan, yung isang blue na to hindi na i-connect to kasi supply to 12012 na kailangan natin is 012 lang. Para sa pan lang naman yan or sa relay yata. Tapos itong dalawang dilaw, sakto din. Dilaw rin naman siya 1717 naman ito. Okay, dito wala tayong babaguhin kasi saktong salpak lang talaga Ito ground, tapos ito easy ito Ayan, sakto lang salpak na salpak siya Okay, dito lang nagdugtong tayo, tapos ring cable tube. Ngayon, tingnan nyo ano mangyari. Okay, nagnormal siya, lumagatik. Normal yung relay ngayon. Sukat tayo ng voltahe or biasing nya dito. Okay, tama ito, nasa 0.26 meron dito. Tapos dito wala dito. Walang bias dito. Wala. Okay, pero gagawin pa rin naman natin yan kasi pares pa rin naman ito, fix bias ito i-fix bias natin ito. Tapos ito fix bias din to. Tapos lalagyan natin ng fuse. Maglalagay tayo ng fuse para sigurado. Okay, ngayon baklasin ko tong board. Dalawang board na, diretsuhan na. Okay, transformer naman dadali dito saktuhan lang talaga siya papatong lang yung sa bubong niya dito. Binaklas and then finix ko na. Ito guys, hindi na ako magdadagdag ng output dito kasi kwanto malulugi lang tayo kapag magdagdag pa tayo ng output. Although kusapin ko muna si bossing dito. Ayan nyo, kapag hindi siya pumayag na ganitong transformer ang gagawin natin, ay ang mangyari, igagawa ko ng ulit ng panibagong vlog, di ba? Para kahit pa paano alam nyo na hindi pumayag si bossing, i-rewind natin transformer, di ba? Wiwigkuhan ko part 2 natin kapag hindi siya pumayag na gusto niya i-rewind talaga yung transformer. Tapos ito, finix na natin. Hindi ako mag-add ng output dito kasi yun nga, sabi ko talo tayo kapag sa single natin kasi transformer pa lang mahal na, dagdag mo pa yung output, di alas wala ka ng labor. Okay, fix bias na lang. Fix bias natin.
Ito 1.8K, tapos ito 220 ohms. 1.8K 220 ohms. Hindi na natin minaklas yung board. Bali yan lang, pinutol lang natin, kinater lang natin yung mga trimmer, tapos inang lang, discarding marino lang or discarding technician. Okay, ayan. Tapos ayan, malinis na siya, oh. Ngayon, baklasin ko muna to, tapos lagyan natin ng fuse. Lalagyan natin ng fuse ito. Okay, para safe siya. Baklas na natin yung board ng power supply or capacitor natin. Tapos naglagay na tayo ng fuse box. Okay, ito yung ginagamit natin na fuse box. Ayan, kulay itim, oh. Ganda to kasi may takip siya. Tapos ayan, salpak mo lang yung fuse dito. Wala pang laman to, pero 15 ampere ang nilalagay ko dyan. 15 ampere na fuse. Okay, tapos dito magbutas ka dito, butas ka dito, tapos lagay mo siya. Tapos katingin mo to sa gitna. Yan magiging selving fuse line mo. Okay, ayan. Kung wala kayong ganito klaseng fuse box or fuse holder, kahit alambre na lang na medyo makapal, patayo mo lang tapos hinang mo, pwede na yun. Okay, sa atin kasi meron tayo nang bibili nito, eh. Sa online marami nito, fuse holder. Search nyo na sa online, ha. Tapos yung isang side, kailangan nyo iangat ito. Itong diode na to, diode kasi ito, nakadapa to dito. Yan. Ang gagawin mo dyan, okay, balik tayo, may customer. Balik diode kasi ito. Yan, kailangan iangat mo siya para makapagbutas ka dito. Yan, dito ka naman magbubutas, dito and then dito. Tapos katingin mo yan. Pag nakating mo na, okay na. Meron ka ng fuse line, kumbaga. Ayan, kakatingin mo to. Ito, may biak to na side, o positive ito, positive. Tapos ito negative side. Okay, pagkatapos mo maglagay dyan, o balik mo to. Yan, kailangan mo ibalik yan kasi diode yan, eh. Okay, hinangin mo ulit. Tapos okay na. Ito magiging labasan niya. Dito yung isa, dito yung isa. Okay, 15 ampere ang nilagay natin. Okay, balik natin, tapos pati yung board testing natin ulit. Putik na yan, naputukan pa ako ng 2 pirasong output. Ito, output resistor 2, oh. Dito sa may, dito na side na to, nagkamali ako ng salpak. Lagi naman nangyari sa akin to, kaya mag-ingat kayo, ha, sa pagsasalpak kasi dito, minsan mamali kayo. Yung itim negative, yung pula positive. Nangyari, yung kulay asol na to, nalingat ako, naisalpak ko dito sa may negative. Yung negative, naisalpak ko sa may speaker, kaya pumasok dito sa relay. Dali tuloy ako, 2 output, 2 C5200 tong nadali. Wala, ganun talaga, kasama talaga sa buhay natin technician yan. Kakamali ka talaga dyan. Okay, ngayon naka 220 na tayo. Wala na sa may valve, oh. Naka 220 na yan, oh. Sinusubukan ko siya kung iinit ba siya o anong mangyari, kasi iniba natin yung transformer nya. Yan, oh, natali na natin to. Ngayon, o natin, naka fixed bias na yan, ha. Naka fixed bias na, tapos may fuse na yan. Okay, natin kung anong magiging labasan, ha. Hindi gaano marinig kasi naka bass boosted tayo. Bounce music to. Baka makapirate tayo, medyo maselan yan. Naka YouTube tayo, eh, naka bounce. Okay, may audio na. Sa totoo lang guys, yung transformer ng AB737, ganito kalaki ito. Kumpara mo yung tunog, kung ikukumpara yung tunog ng LX20 against sa AB737, para mas malakas pa yung AB737 sa totoo lang. Sampirahe, hindi naman sila magkalayo nito, eh. Kasi nung core nito, medyo maliit lang siya, pero matangkad naman siya kasi pang kwanto, eh, pang 3 areo, eh. Sa sa may LX20 naman, medyo manipis siya kasi pang toryo, pero hindi malapad na, halos pares lang. Okay, copyright tayo, pinuputol-putol ko lang. Okay, hanggang dito na lang. Okay na to. Abangan nyo, pag hindi na to nasundan yung video na to, ibig sabihin pumayag si bossing. Pero kapag nasundan ko, ibig sabihin hindi kami magkasundo ni bossing na ito yung ginawa natin sa unit nya. Okay, sana nakapagbigay idea tayo, in case na may counter nyo, diba, yung transformer. Although sinasabi ko sa inyo, pwede naman i-rewind yun, pwede i-rewind yung transformer nun. Ang problema sa transformer nun,
Kapag binaklas mo yon, yung winding no masisira na. Bili ka talaga na panibago. Tapos siguro kung pubayag yung may-ari na i-rewind na panibago na mula primary hanggang secondary, yung transformer niya magiging pure copper, di okay lang. Kaso lang medyo pricey yun. Okay, na ito pwede na to. And then sakto lang yung wiring nyo, wala na kinaiba. Dito sa may mataas na voltahe, dito na sa mababa, kailangan mo lang idugtong yung dalawang dilaw. Tapos yung blue ng 12-12 magiging isang 12 na lang. Okay, dahil umabot ka sa part na video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na ang YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, tapos select mo yung all. Ayan, pag nabindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.